Welcome back again. May nagtanong sa akin ulit, no? So babalikan ko kayo. Ano ba yung tinanong niya sa akin? Oh, ang bilis naman, bumalik ka agad ako, no? Ngayon, ang gagawin naman natin, may nagtanong sa akin. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, oh, di ba? So ano daw yung PIPO? So PIPO, ibig sabihin yan, brother, kapatid, ito lahat ay ginagamit pag ikaw ay nagtitinda. So nagpa-PIPO ka, quality of product. First in, first out. Hindi lang to sa merchandising ginagamit. Ginagamit din to sa food production. Alam mo kung bakit? Kasi, guys, ito yun eh. Gumagamit tayo once na nag-deliver ng produkto sa loob ng isang restaurant o kaya isang fast food change o fast food change, ginagamit naman ang method ng PIPO. Dati ang ginagawa namin dyan, pag na-deliver siya on the day, bawa example is November 7, lalagyan namin yung date ng kahon o kaya sa mga fast food chain. Pinag-aaralan ng PIPO, minsan unang-una sa lahat, kung hindi ka pa nagtatrabaho, ikaw ay kumukuha ka ng isang culinary arts o kaya isang HRM. Culinary arts, tinatawag din nila yan ng quality of product sa culinary arts. Once ikaw ay nagkaroon ka ng stockman. Yan. So hindi naman nagsisimula lahat pagka kusinero ka kagad. Marami sa restaurant ang gumagamit ng PIPO. Lalong-lalo na kung nag-i-stock ka ng produkto. Unang-una kasi, bago lumabas ang produkto, di ba nagwe-warehouse muna yan? O bodega. So yung PIPO na tinatawag natin, yun yung first in first out. Pero may pinaka-method dyan. May bago dyan. Pangalawa, PEPO. First expired, first out. Yan, gaya nga na sinasabi ko na hindi lang supermarket ang gumagawa ng PIPO method o PEPO, no? So restaurant din. Alam nyo ba din, isa din sa mga gasolinahan, isa din yan sa mga gumagawa ng PEPO o PIPO. Alam mo kung bakit, paano? So paano? Siyempre, di ba, ang tangke napupuno. Uubusin muna nila yan bago nila palitan muna ng panibagong produkto. Ibig sabihin, bagong deliver. Kasi lahat naman yan, para maging quality yung produkto. Hindi ka naman kasi po pwedeng lagi ka lang puno ka ng puno, magdi-deliver ka lang, pupunoy mo lang ng pupunoy, tapos hindi naman pala nauubos yung laman. Sayang din yun, no? So isa din yun sa mga ginagawa ng PIPO method o mga gasolinan. Kaya lahat ginagawa, no? So katulad ng mga opisina, kala mo ba hindi yung gumagawa ng PIPO method? Gumagawa rin yan, lalo na sa mga papel. Siyempre, uubusin muna nila, kakaprint yung papel at gagamitin at bago nila palitan. Ito, yung mga gagawa ng establishmento, bahay, simento, lahat yan. Uubusin muna nila yan bago nila deliveran. So ibig sabihin, doon pa lang nagagawa na yung PIPO method o PEPO. A few moments later. So guys, flex ko lang, oh. Yan. Puro chocolates. Tasty holiday na, oh. Tasty holiday. Chocolate tsaka Welch. So na nagpalit din na ng season. Ano, puro pampasko na lahat ng mga naka-display. So nakaraan dyan, pang trick or treat, ngayon pampasko. Yan, oh, puro siya pampasko. So talagang gumagana yung PIPO. Mga cookies. Ito yung sample natin ng PIPO natin. So Best Buy, nakalagay dyan month, day, year. So nakalagay dyan is October 1, 2026. So ito, ang shelf life na ito is isang taon. Almost 1 year. Ito rin yan, dilata yan. Shelf life naman ito is 2 years naman siya. So December 7, 2027. So kasama din dyan yung production date. So minsan malilito ka rin kasi talaga, no? Yan, kung bakit may 28, minsan kasi number lang, tapos number lang din dito. So sa iba kasi yun. So ang difference na ito is magkabaliktad yung month tsaka date. So yun yung mga sample ng mga expiration, no? So nasagot ko na kung ibig sabihin ng PIPO, kapatid. Lagi natin itatak, PIPO, isa sa mga merchandising mechanics. PIPO para quality yung products. So PIPO at PEPO. Ang PEPO, first expired, first out. So huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa akin, bro, kapatid, at sa mga makakapanood na itong aking video. So ito ay paalala bilang isang trabahador ng isang merchandising, ka-OFW. Salamat guys, and peace out. Don't get blast, we tryna bring the safe home. Before we duck some, find a nigga, put the tape on. I done seen shit get colder than a snow cone. How your big dog really